huwag kayong mabalisa. Palagi natin naririnig yan. Kaya nagpapahayag na paanyaya, hindi naman sapagkat hindi na tayo mababalisa. Kapag hindi na tayo nababalisa, baka tayo ay AI na. No? Bahagi ng ating pagkatakot na tayo ay nababalisa, nag-aalinlangan, nagdududa, natatakot. Lalong-lalo na kapag ang pinag-usapan natin ay kamatayan. Pero marami ngayon ang dahilan ng pagkabalisa ng tao, lalong-lalo na pagkatapos ng dumating yung nakalipas na pandemya. Medyo natinag ang katatayuan ng sangkatauhan. Pero magpaalala sa atin natin na nawa tinutulungan tayo ng ating pananalig sa Diyos na harapin ang mga hamon at mga sitwasyon na maaaring naging dahilan ng ating pagkabalisa. Katulad na kamatayan na nasa inyong harapan sa katauhan ni Romeo na inihatid natin ngayon sa kanyang huling hantungan. Paanyaya na nawa, makita natin ang sabi ng ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pinaalala sa ating yung ang mga mahalagang mga bagay, medyo mabibigat ang mga salitang pinahayag Diyos. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Na dapat makita namin na yung ating pananalig ay isang pananalig na inilalapit tayo sa katotohanan. Binibigyan tayo na higit na pagkilala kung paano natin ayusin ang ating buhay. Kasi hindi pwede na tayo ay mamuhay sa kasinungalingan, kabaligtunahan. Hindi natin pwede sabihin na hindi patay si Romeo. Nasa harapan natin yung kanyang bangkay. At nagpapaalala sa atin natin na ganito pala yung katotohanan na hindi pala lahat ng katotohanan ay maganda. Hindi pala lahat ng katotohanan ay masarap. May katotohanan pala na nagdudulot ng kabigatian at kalungkutan. At isa na rito ang pagdating ng kamatayan. So, paano natin makita ang bagay na ito na yung ating pananalig kay Jesucristo bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko ay tinutulungan tayo na harapin ang katotohanan na ito. Hindi lamang ngayon, ngunit maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito na nawaikin natin matanggap at maigiging nagabayan. Kaya kung nakita natin na ito isang katotohanan na yung pwede natin pahalagaan, magpahalaga malaki tayo sa atin sa buhay. Sabi nga natin ay tayo ay patuloy na magpasalamat sa bawat buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Magpasalamat tayo sa buhay na pinagkaloob kay Romeo. Bagaman sa tingin natin ay bitin, bahagi yun, pero tayo magpasalamat, yun ay hindi natin hawak. Dahil ang Diyos lamang ay kapangyarihan, pero yung panahon na hindi natin ang bawat isa, nawa pahalagaan natin. At mababawasan na yung aming regret. Kasi kung minsan, makikita natin kapag namatay, nangihinayang tayo. Bakit tayo nangihinayang? Well, hindi lang sapagkat maganda o magaling yung buhay na pinakita ni Romeo, pero nangihinayang tayo. Bakit? Isa rin dahilan dito yung baka hindi natin na-appreciate yung presensya at yung kahalagaan ng taong nawala na sa atin.
Kaya palagi tayo magpasalamat sa biyaya ng buhay. Pasalamatan natin ang buhay na pinagkaloob ng Diyos kay Romeo na naging bahagi ng inyong buhay, na maaaring natin yung iba pa ay naging karugtong ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Romeo. Magpasalamat din kayo saan? Sa presensya ng bawat isa. So, bahagi yun, hindi lamang yung buhay, ngunit yung presensya. Pasalamat tayo habang narito tayo sa daigdig na ito. Yung mga nakikiramay, magpasalamat tayo sa pagkasama sa atin habang iniabid natin sa huling hantungan. Ang labi ni Romeo, napakahalaga ho yung presensya ng bawat isa. At magkakataon, sabi nga natin kung nagamit natin yung kahalagahan ng presensya na yan, hindi na natin pang iniyangan yung alin, yung absence, yung kawalan. Kasi wala na tayong nagagawa. Tapos na yung pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos kay Romeo sa panahon na ito. Pero sabi nga natin, hindi nasayang yung panahon na ipinagkaloob sa ating bakit ay nagamit natin ng maayos sang-ayon sa panyaya na ipinahayag na Jesus. Kaya nga, ano yung kanyang panyaya? Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Nais ng Diyos. At tayong kabayan sa daigdig na ito, binigyan tayo ng mga pamantayan para higit natin magamit yung biyaya ng kanyang pagliligtas. Lalong-lalo na alin. Sabi nga natin na makita yung katotohanan at gabayan tayo. At nawa rin, kahit nawala na si Romeo, nawa yung kanyang panahon na inilagay sa inyo ay magpaalala rin na alin na ilang mga bagay na maaring natutunan ninyo sa kanya. Na maging nawa ay maging gabay ninyo sa inyong pagtahak sa daigdig na ito. At higit sa lahat, magpasalamat tayo na gawa ng buhay na yan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang tayo binigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Binigyan din tayo ng alin, ng buhay na walang hanggan. Sa biyaya ng sakramento ng binyag. Bahagi yun. Tayo ay nananalig na alin, na tayo magkakasama-sama saan? Doon sa langit. Magkakatagpo-tagpo rin tayo bilang mga binyagan, bilang mga nananalig sa ating Panginoon Kristo. At kung sakali man na si Romeo ay nagkulang, ay nawala siya ay kaawaan ng may kapal. At nawa sa pamamagitan din ng ating patuloy na panalangin ang maibigay niya yung hinihingi ng katarungan. Napakahalaga ho na makita natin yung katarungan. Sabi na natin, bakit hinihingi yung katarungan? Kasi mayroon tayong tinatawag ng purgatorio. Pagkakataon, kaya sinasabi ng simbahan, huwag kayong magkasala. Sabi naman nila, may kumpisa naman. Pwede naman humingi ng tawad sa Diyos naman. Pero, magbabayad ka rin. Hindi naman nangulugan na yung mga nagwalang yan ng pondo ng Department of Public Works and Highways, ay mangungumpisa lamang. At sinabing nagnakaw sila ng pera ng bayan. Tapos, pupunta na sila sa langit. Hindi na sila pupunta sa impyerno, nakapag-umpisa. Pero alin, kung hindi nila naibalik yun habang sila nabubuhay sa daigdig na ito, pagdudusaan nila yun sa purgatorio. Kaya ba yung turo ng purgatorio? Turo yan ng katarungan. At maging gabay rin natin. Baka akala natin ay walang katarungan. May katarungan dito sa lupa. Para nang sa langit. Bakit? Tayo mga anak ng Diyos. Tayo pupunta sa langit, hindi tayo magiging makatarungan. Ay
kapalintunaan yan. No? So yung langit ay kung tutusin ay pagpapatupad din hindi lamang ng pagiging anak ng Diyos, ngunit ng pagiging makatarungan. Kaya itinalulog namin na si Romeo, kung sakali mang may mga utang na hindi niya naibigay ng katarungan, ay tayo ay nananalangin na nawa ay sa pamagitan ng ating Panginoon, matulungan natin siya na maibigay ang katarungan. Pero ito yung tinutulog natin. Umaasa tayo natin, palang araw, tayong lahat ay magkita-kita sa piling ng ating Amang nasa langit, kasama si Romeo.